Hallelujah. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At once again, today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po ang inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Dito po kami sa Laguna. So, welcome po lahat ng mga kapatid. Mananampalataya o hindi mananampalataya, welcome po lahat sa ating po pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa gabi po ito, meron tayong another important topic. No? Ito ay patungkol sa himala, miracles. Gusto niyo po ba makareceive ng miracle? Alright. So prepare yourselves. We will receive miracle tonight. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we ask you, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation tonight para po maintindihan namin malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Salamat po sa gabi ito na meron kami sa opportunity to be in your presence and to be immersed in your word. Let our hearts be filled with the revelation knowledge of your Rhema words and build up faith in us, Lord, in our hearts. Maraming po salamat, Panginoon, as we humble ourselves before your presence. Panginoon, dali mo kami sa kaitaasan, Panginoon, kung paano makikita ka namin in the realm of the Spirit tonight, Lord. And ikaw po ang Diyos na magpapalago sa aming pananampalataya. Thank you, Father God, for anointing us tonight. And we thank the Holy Spirit, our teacher. And all glory belongs to our Lord God the Savior, our Jesus, our God who became a man 2,000 years ago, the Alpha and Omega, the God who created the universe into existence, the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Amen. And amen. And amen. Hallelujah. All right. So, puri ang Panginoon, bilisan na po natin. So, ating pong topic tonight is, ito po, ang title, miracle, about miracles. Ano? Ang tanong, are there still miracles today? No? Are there still miracles today? Meron pa bang mga himala sa kapanahunan natin ngayon? So marami po mga churches, church denominations that don't believe that miracles still manifesting in the body of Christ in the church today. Hindi sila naniniwala kasi yun po ang naituro sa kanila ng mga tagapagturo sa kanila ng salita ng Diyos. Sa kanilang church, they don't believe in miracles. Pati sa mga gifts of the Spirit, huminto na raw, no? So, wala na raw gifts of the Spirit. At wala nang manifestation ng power
ng Holy Spirit in these last days. So, dalawang klase ang church po ngayon in these last days. Ako po tayong last days. We're living in these last days na sabi ng ibang mga churches, ibang theologians, Bible teacher, na wala nang himala ngayon. Wala nang miracles, wala nang manifestation ng Holy Spirit, wala nang signs, wonders, and miracles, wala nang mga supernatural, extraordinary manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Wala na raw kasi lahat ng yan ay huminto na, naglaho na kasama ng mga namatay na original apostles. Okay. Ngayon, yan po kung tawagin ay yung mga ganyan churches kung tawagin ay mga cessationists, no? From the word cease, huminto. Kaya ang tawag sa ganung church ay mga cessationists. Ako po ay nanggaling din ako sa cessationist church nung unang taong ko sa Panginoon, no? At kasi ang isa sa mga unang nag-disciple sa akin ay isang cessationist na mahusay sa Biblia talaga, ka-office mate ko. At malaki ang edad niya sa akin, malaki ang karanasan niya sa salita ng Diyos. Napakahusay sa Biblia, halos kabisado niya from Genesis to Book of Revelation, para siyang living concordance, no? Kaya lang ang problem sa kanya ay hindi siya naniniwala, no? Hindi siya naniniwala sa miracles ang kanilang church. Kaya hindi ako makapa-attend sa kanilang church kasi kahit ako dinidisciple niya, nag-aral ako mismo sarili ko sa paanan ng Holy Spirit at na-confirm ko by reading the Bible, by studying the Bible, na hindi totoo na huminto na ang mga himala, hindi totoo na huminto na ang ministry ng Holy Spirit, no? At ngayon, I belong to a full gospel church, Pentecostal church, no? Charismatic, Pentecostal, full gospel, apostolic church, whatever po anong tawag dyan, ano? Basta tayo po, I believe, tayo ang church na itinayo ng Panginoon noong 33 AD, Day of Pentecost. At ang church po ay naitayo na unang-una pa lang dating ng Holy Spirit ay may mga manifestation na ng kapangyarihan ng Diyos. Ano? At sa pag-aaral ko sa Bible, na discover ko na it's not true that miracles, healing, signs and wonders, manifestation of the power of the Holy Spirit and the gifts of the Spirit, lahat ng yan are still in the body of Christ today. Pero ang makaka-experience lang ng mga manifestation ng mga supernatural, sa Holy Spirit or miracles ay ang mga mananampalataya na naniniwala, nananampalataya na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa ang ministry ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, no? So, merong malaking koneksyon yung pong ating paniniwala, yung ating pananampalataya sa ating pong mararanasan, no? May koneksyon, may malaking koneksyon ang ating pong na ituturo sa ating doctrine, may koneksyon sa ating pong buhay espiritual. Siyempre, kung ano yung itinuturo sa atin, no, atin ang pinaniwalaan natin, therefore, ang mangyayari, yun ang paniniwala natin. At kung ano yung paniniwala natin, whether it is good or bad, true or false, yun ang mararanasan natin. Alam mo, kagaya ng mga churches na hindi naniniwala sa signs, wonders, and miracles, so be it, ano? Hindi naman dapat pagtalunan yan. Basta masasabi ko lang, naniniwala kayo na tapos na, so be it, ganyan sa inyong church, ano? Tapos na nga. Pero sa aming church, hindi kami naniniwala na huminto na. Kaya,
Still, hanggang ngayon, we are expecting araw-araw to receive miracles from the Lord. And the more you expect miracles from the Lord, the more you will experience and see the miracle of God. Yan po ang Panginoon. At lagi tayong, ang isang sikreto to receive miracles from the Lord, it must be a daily experience. No? It must be a daily, everyday experience ang miracles. No? So, kung tawagin po sa yung paniniwala na naniniwala pa sa mga miracles in these last days, miracles at sa gifts of the Spirit, yung paniniwala niya, ang kung tawagin ay continuationist. Ano po? From the word continue, nagpapatuloy pa. Okay. Sa hindi naman naniniwala, cessationist, from the word cease. Okay. Now, ano ba ang kahulugan ng miracle? Ano? Kaya sabi ko nga, may kaugnayan yung paniniwala natin. Mamaya sasabihin ko dahilan, no? Ano ba ang definition ng miracle? No? I-define natin. Miracle is an extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. No? Ulitin ko, miracle is an extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. Ang example ay mga healings, miracles, mga signs and wonders. No? Lahat na yung manifestation ng Holy Spirit, manifestation of the power of God. Another definition, miracle is an extremely outstanding or unusual event, thing, or accomplishment. Mga extraordinary. Ibig sabihin, ito ay lampas sa natural na nangyayari sa ating natural world. Pag lumampas sa natural, sa normal na nangyayari sa ating mundo, hindi na yun natural, kundi supernatural. At ang miracles po ito ang daigdig o ang realm ng spirit na doon mismo nakatira ang Diyos, in the realm of the Spirit, the kingdom of God. It is the realm of the Spirit. The realm of the Spirit is the realm of miracles. No? In the realm of the Spirit, all things are possible. Sa ating pong realm, in the physical realm, sa ating mundo, we are very limited. No? Limited tayo in this physical world, in our physical realm. But in the realm of the Spirit, everything, all things can become possible. Yan po tatandaan natin. Ngayon, binigyan po tayo ng Diyos ng pananampalataya. At ang pananampalataya natin, nanggagaling po yan sa pakikinig, pagbabasa, pagme-meditate, pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Ulitin ko, ang ating po pananampalataya nanggagaling sa salita ng Diyos. The more you read the Bible, the more you study the Bible, the more you meditate the Word of God, the more God will give you His faith. Ang faith po natin, may-ari na ang Diyos, binibigay lang sa atin. The more we believe and receive His Word, the more faith comes. No? And God will fill our hearts with His faith. Now, the more we use our faith, nagsimula ka sa maliit na pananampalataya, gamitin mo. Every day, you must use your faith. Sabi nga sa Bible, ang buhay ng mga Kristiyano ay buhay pananampalataya. Ito na ang buhay natin. Ano mang isipin natin, salitain natin, paglakad natin, pamumuhay natin. Sa Bible, tawag sa atin we are just or righteousness of God. Sabi sa Bible, the just or the righteous shall live by faith. Ito na ang buhay natin, pananampalataya. At sapagkat sinasabi ko, ito ng buhay natin, buhay pananampalataya, every day, lumakad po tayo sa pananampalataya. At the more we use our faith, the more na ipinamumuhay mo ang iyong pananampalataya, the more na ito po ay lumalaki and it will become strong.
until you will develop a robust, strong, great faith in your hearts. No? Use it. No? Use it every day. At kapag ginamit mong yung pananampalataya, always expect a miracle. Huwag kang mag-iisip na baka naman hindi tumugon ang Diyos. Ano? Even every time we pray, expect a miracle. Huwag kang mag-iisip na sana nga tugunin ako ng Diyos. Baka naman yung iba tinutugon, ako hindi. Ano? Hindi po ganon. Ano? Kundi, because every day, we must expect to receive miracle every day. Why? Because in the atmosphere of expectation, in the atmosphere of expectancy, or the atmosphere of expectancy is the breeding ground for miracles. Yan yung kasabihan. Ulitin ko, the atmosphere of expectancy is the breeding ground for miracles. Parang yung mga lamok, ano, yung manok, yung lamok, pag nagbuntis, ano, manganganak na, maghahanap na yan ng yung mga lati na tubig sa likod ng bahay, kung saan, sa pusali, yung mga stagnant water. Naku, yan ang paborito ng mga lamok na na doon sila mangingitlog, doon sila manganganak. No? Doon nila ihuhulog yung kanilang mga itlog sa mga tubig. Kaya nga tayo sinasabihan, ng mga nausin dengue na alisin nyo yung mga latak na tubig sa likod ng bahay nyo, yung mga stagnant water, itapon nyo, tubig sa gulong, tubig sa lata, kasi ayan ay ma-attract ang mga lamok at diyan sila mangingitlog. Diyan sila manganganak. Yun ang breeding ground nila, yung tubig na stagnant water. So, ganun din. Kapag ikaw ay merong attitude of expectancy, ina-attract mo ang miracles, at tinatawagan mo ng pansin ang Panginoon, ang ating Diyos, to do miracles. Kapag ikaw ay merong attitude of expectancy. Why? Because expectancy is faith in action. Ito po ay faith in action. Kapag ikaw ay nag-expect, umaasa ka may miracle, you are acting by faith. And the more you use your faith, the more it will become strong. The more you will use your faith, the more you will see miracles. No? Hanggang sa ma-develop, kinapapractice ang iyong pananampalataya, hanggang sa ito'y lumaki, kasi lahat po tayo, mayroong pananampalataya tayo na born again, may pananampalataya. Pero hindi tayo pare-pareho ng measure ng pananampalataya. Magkakaiba rin tayo. No, depende sa tao, sa taong nananampalataya, depende sa kanyang relationship with God, with the Lord, at depende sa kanyang devotional time. No? Baka ang tagal-tagal na nga ng Kristiyano, hindi naman sila nagbabasa ng Bible, hindi na nagpe-pray. Paano madidevelop ang pananampalataya? No? So, yun po ang ating buhay pananampalataya. We must always pray, we must always read the Word of God, meditate the Word of God, practice the Word of God. Let us feed our spirit with the Word of God, the food of the Spirit. And we'll become strong believers, strong Christians. Hanggang sa kinapapractice natin ang ating pananampalataya, darating ang panahon na ang mga miracles at ang katugunan ng Diyos ay napaka-normal lang sa atin. Na pag tayo nanalangin, no? Kapag tayo nagsalita, kapag tayo nanampalataya, binoise out natin from our hearts yung pananampalatayang pinaniniwala natin mangyayari at ating binoise out or dineclare natin, it will come to pass. Kasi na-develop na ng gusto ang iyong pananampalataya. Okay. So, yan po ang buhay pananampalataya. Let us expect miracles every day. Walang masama noon. Mas gusto ng Diyos yun.
Because expectancy is faith in action. At yan lagi ang hinahanap ng Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya nung siya ay nasa lupa pa. No, lagi ang titingnan ng Panginoon yung pananampalataya ng tao. Yes. At alam nyo, mayroong story sa Bible, totoo nangyari, yung Syrophoenician woman, na ito po Syrophoenician woman ay hindi siya Jew, hindi siya Hudyo, hindi siya Israelita. Siya ay Canaanite woman. Siya ay Greek na nakatira sa Cana, kaya Canaanite woman. Kaya tawag sa kay Syrophoenician woman. No? Na itong babae ito, nagmamakaawa sa Panginoong Hesus. Excuse me. Na pagalingin ang kanyang anak, na demon possess yung daughter niya, yung anak ng babae. Hindi pinapansin ni Jesus. Marahil gusto subukan ni Jesus yung pananampalataya ng babae. At ayaw umalis yung Syrophoenician woman sa paanan ng Panginoon, nagmamakawa. Kaya sabi ni Jesus, babae, ang tinapay hindi binibigay sa aso. See? Tinesting talaga ni Jesus ng insulting word. Aso. Diba? Pero hindi natinag yung babae. Hindi pa rin umalis sa paanan ng Panginoon. At kahit siya nakarinig ng insulting word, okay lang. Basta tagpuin mo ko, Lord. At sabi ng Panginoon, ang tinapay hindi binibigay sa aso. No? Kundi sa mga anak ng Israel. No? Ibig sabihin, ang miracle hindi para sa iyo, kundi para sa mga Jew lang. Kasi, kaya hindi siya basta matugon ng Panginoon. Noong time na yon, hindi pa namamatay si Jesus. Ang ministry ni Jesus is only for Israel, exclusive for Israel. So talagang hindi tutugon ng Panginoon kasi hindi siya part ng assignment ni Jesus noong time na yon. Nung siya ay may katawang lupa, hindi pa siya namamatay. Ang assignment ni Jesus sa kanyang mission ay abutin ang Israel, ang mga Jews. And to preach the kingdom of God sa mga Jews. Hindi sa Gentiles. Ngayon, nung si Jesus ay namatay, muling nabuhay, umakit sa langit, doon na po in-expand ng Panginoong Hesus ang kanyang ministry, no? At inabot niya, nung siya'y nasa langit na, inabot na niya ang mga Gentile nations. Kaya lahat, whether you're a Jew or a Gentile, you can come to Jesus to believe and receive Him as your Lord God and Savior at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, nung time na yun, tandaan nyo na nung buhay pa si Jesus, pang-Israel lang siya. Nung siya ay nabuhay na magulit, umakit sa langit, hindi lang siya pang-Israel, kundi pang buong mundo. Okay? Yun po ang ating kailangan tatandaan. So, nung time na yun, talagang pang-Israel na si Jesus, kaya hindi na pwede ibigay ang miracle. Nagmakaawa yung babae, hindi natinag. Nakarinig na ng insulting word, nire-reject ng Jesus. Still nandun pa rin at sinagot niya ang Panginoon. Sabi, Panginoon, kahit man lang po, maging ang mga aso man ay marunong kumain ng mga nalalaglag na mga mumo from the table of his master. Galing sa tinapay, nalalagdag sa side yung mga mumo, mga pira-perso. Kahit man lang mumo ng tinapay, makareceive ako. Meaning, kahit man lang yung maliit na miracle ay bigyan mo po ang aking anak at gumaling siya. No, kahit maliit na miracle. No? Alam nyo, nung marinig ni Jesus yun, buwan nagulat si Jesus, sabi na, babae, ang laki ng pananampalataya mo. Walang ganyang pananampalataya sa Israel. You have great faith. Bakit tinawag ni Jesus na great faith? Kasi yung babae ay very persistent. No? Hindi siya natitinag, anumang mangyari, hindi siya umaalis sa pakikipag-usap, shall we say, sa pananalangin. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nare-receive ang miracle. See? So, yan po ang unang sikreto. Number 1, expect a miracle. Number 2, huwag kang hihinto ng pananampalataya hanggat hindi mo nare-receive ang miracle. Kaya yung babae, very persistent siya, no?
Hindi siya umalis at nire-reject. Pinagtatabuyan na siya ng Panginoon, ng mga alagad ng Panginoon. Hindi siya natinag. Basta alam niya na pag siya ay nagpatuloy, alam niya na there is some faith na hindi siya hihindian ng Panginoon. At totoo nga, hindi siya hinindian. Imagine, hindi pa napapanahon para si Jesus gumawa ng himala noong time na yon dahil pang Israel lang siya. Pero na-break, nasira yung yung programa na it's not yet my time to do miracles for the Gentiles. Exclusive pang Israel lang ako. Pero alam nyo, nabali yun. Dahil sa pananampalataya ng babae. You see, ganyan po ka-powerful ang faith. No? Na kahit hindi pa napapanahon, once na hindi ka tumigil sa pananampalataya, very persistent ka, no Lord, alam ko, you are a good God na hindi mo ako pahindian. No? Then, expect a miracle. Tiyak tutugon ng Panginoon. Kasi, nananampalataya ka sa Kanya. At hindi pahihindian ng Diyos ang isang taong nananampalataya sa Kanya. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Therefore, those who come to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who diligently seek Him. Kaya yun daw, lumalapit sa Panginoon, lumapit ang may pananampalataya. Kasi ang Diyos ay napiplease lang, nabibigyan na ng kaluguran kung ikay lalapit sa Kanya na may pananampalataya. At kapag ang Diyos ay nalugod, na please sa iyong pananampalataya, He will answer you. He will answer your prayer. He will give you miracle. No? Kasi meron kang faith. Ang sikreto po for miracle is always faith, no? Pananampalataya. Okay. At sa pagtanggap po ng miracles, meron pong God's part and man's part. Okay? Meron God's part and man's part. Ang God's part is to bless His people, no? To bless His people, to bring miracles, no, in the life of His people, at iparanas sa mga anak ng Diyos sa Kanyang bayan ang Kanyang mga himala at ang pagtugon niya sa pangangailangan at pagtugon sa panalangin ng mga nangangailangan. Yun ang gusto ng Diyos gawin. Ang Diyos walang ibang gustong gawin sa atin, sa tao, kundi ang tayo ay gusto niyang pagpalain. No? God wants to bless us. Yun naman ang yun po ang sinabi ng ng Jeremiah, Old Testament po. 29 verse 11. Sabi ng Panginoon sa NIV version, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Ito po yung kalooban, perfect will of God. No? Ito yung perfect will of God. May tatlong klaseng wills ang Panginoon kasi. Yung tinatawag na causative will, ang Diyos ang may cause, ang gumawa, kaya causative will. Merong God's permissive will. Yung hindi gusto ng Diyos ang mangyari, pero inalaw niya mangyari. Meron kasing dahilan, permissive will of God. Ang pinakamaganda yung God's perfect will. Ito po ang God's perfect will sa atin. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi ng Panginoon, ako may plano ko sa inyo. Alam na lang ko yung plano ko para sa inyo. May inihanda akong plano para sa inyo. Magandang plano. Pinaparaphrase ko po. Sabi ng Panginoon. At ito'y pinararating sa ating lahat ng Panginoon. Na ang plano ko ay pagginhawahin kayo. Pagpalain kayo.
to bless you, to prosper you. No? Yung kayo ay magtagumpay. No? Yung kayo mapagpala ko, yan ang desire ko. Yung kayo ay makita ko na nagpa-prosper, nagsasucceed, nagiging victorious, nabibless, yan ang gusto ko, sabi ng Panginoon. Ina-expound, pinaparaphrase ko po. And not to harm you, hindi yung para saktan ka. No? Kung may mga times na nasasaktan ka kasi inaalaw ko yun, kasi to teach you a lesson. No? Pwedeng hindi ako may dahilan, kaya ka nasaktan, yung sitwasyon. O pwedeng nagkaroon ng opportunity si Satanas, nasaktan ka. At inalaw ko yun, sabi ng Panginoon, to teach you a lesson. Pero still, ang perfect will ko, my will for you, sapagkat mahal kita, is not to harm you. Ayokong saktan ka. No? Dahil mahal kita, yung sabi ng Panginoon, plans to give you hope and a future. Ang plano ko ay pagandahin ang buhay mo. Magkaroon ka ng pag-asa at ang future mo at future ng iyong generation ay maging maganda. Yan ang desire ko sa aking puso. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ulitin ko po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po sa NIV version. At sa NASB, ang sabi ng Panginoon, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you future and a hope. Napakaganda ng salita ng Panginoon. So, yan ang gusto ng Panginoon. At magandang memory verse po yan. No? So, yan ang ine-expect at gusto ng Panginoon na maranasan natin. Not to harm us, no? But to bless us. Kaya ang gusto ng Diyos, araw-araw, everyday, makareceive tayo ng answer sa Kanya. Whether it is, yung answer ay gradual or instantaneous or a miracle, no? Basta lahat na yan galing sa Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon, to bless us. Sabagat alam nyo, ang Diyos natin ay napakabuting Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo magsasuffer. Minsan, inaalaw ng Diyos magsuffer tayo, no? Nasa tests and trials tayo to test our faith and sometimes to teach us a lesson. And sometimes, yung mga tests and trials na yan, yung mga experiences, mga hardship in life, at mga sufferings na yan, will teach us a lesson and will build more trust in Him, no? At yan manggagaling din yung ating maturity sa mga experiences natin, sa mga labanan. Magmamature tayo spiritually. No? So, purihin ang Panginoon. Alam nyo, ang mga fighter, mga boxers, ang mga MMA fighters, martial artists, or fighters, the more they fight, sa mga tournament o sa mga competition, the more they learn many techniques. The more they learn many techniques, the more they learn and experience patungkol sa mga extraordinary karanasan sa labanan. Maraming natututunan sa labanan. Sabi ko nga, ako'y kabataan pa, nag-aral ako ng karate, martial art. Ako'y bata pa, kapayat-payat ko, napaka-agresibo ko sumali sa mga tournament ng karate. Hindi naman ako manalo kasi ang payat-payat ko nga, tingting. Tapos, nung ako ay nag-aaral na karate, ako'y bata pa, ang feeling ko ako'y ang galing ko na . Pero nung ako ay lumaban ng mga tournament sa labas, hindi pala ako magaling at ang dami palang magagaling. At doon sa labanan, sa mga competition, sa tournament, yung mga basic na pinag-aaralan namin noon sa training, iba pala sa actual. Doon sa actual talaga, magagamit mo kung ano yung technique na applicable talaga sa actual fight. So, ganyan din. Nagbabasa tayo ng Bible, nag-aaral ng Bible, pero until you experience the battles in this life, hindi ka magmamature talaga spiritually.
no? At yung iyong faith ay laging nakabitin lang. To build up a robust, strong faith, no, you must experience warfare, battles in this life, no, at etc. Okay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, lagi tayo tatawag sa Panginoon. Ano? Pagka tayo ay nasa battles, nasa labanan, call upon the name of the Lord and He will rescue us. Parang si Peter, no? Nung siya ay nawaglit yung kanyang paningin sa Panginoong Hesus, parang sila naglalakad sa tubig eh. Nung inalis ng paningin niya kay Jesus at tumingin siya sa malalaking alon, doon sa malakas na hangin, na-distract siya at natakot at unti-unti siya lumubog doon sa dagat. At tumawag siya, he called on the name of the Lord. Sabi niya, Lord Jesus, help me. At itinaas siya ni Jesus, niligtas siya. So those who will call upon the name of the Lord, hindi maaring hindi sasakluluhan ng Panginoon in times of trouble. At kapag kayo nagtiwala at nanampalataya sa Kanya, gagawa ang Diyos ng himala para iligtas ka. Merong himala ng pagliligtas, may himala ng pagtagpo sa pangangailangan, may himala ng pagpapagaling, may himala na ang isang tao na hindi naniniwala sa Diyos, biglang ngayon naniniwala na, nananampalataya at nagbigay ng kanyang buhay sa Panginoon. Maraming klase ang miracles. Alam nyo, tayo po ay napapaligiran ng miracles. Pamula nung tayo ay naging tao, ang mundo, no? At ang buhay natin, palaging miracles. Hindi lang natin nakikita yan eh. No? Tingnan nyo ha. From book of Genesis hanggang sa book of Revelation, basahin nyo ang whole Bible. It's the book of miracles. Yes. At nung ipinangako, nung nilikha ng Diyos ang universe, God created the universe into existence. Lahat ng creation ng Diyos ay creation of God's miracles. Lahat. No? Hanggang sa bumagsak lahat yung pagkakalikha sa mundo, pagkakalikha sa planet Earth, at paglilikha sa tao, lahat miracles. Imagine, ang katawan ni Adam, pinorm ng Panginoon, galing sa buhangin, nung formang tao na hiningahan sa butas ng ilong, at naging tao si Adam. Miracle yun. Tapos, gusto ng Diyos may kapartner, may kasama si Adam, no? Nalulungkot si Adam, pinatulog si Adam, at yun ang first surgery sa mundo. Pinatulog si Adam, at kinuha yung isang rib ni Adam, tinabi sa kanya, at ginawang si Eva, si Eve. Miracle din yun. Okay? At, to make the long story short, alam naman natin na bumagsak sa kasalanan si Adam and Eve. At nung bumagsak sa kasalanan, immediately nangako ang Diyos ng tagapagligtas, the Messiah who will become the Savior of the world. No? At yun na nga si Jesus. Yung pagdating ni Jesus from Adam and Eve to the Lord Jesus Christ is 4,000 years. And from Jesus, sa time natin ngayon ay 2,000 years or 2,000, if it's accurate, 2024. So lahat-lahat, 4,000 plus 2,000, 6,000 na mahigit pa lang ang ating mundo. No? Nung si Jesus ay nagkatawang tao, God became a man after 4,000 years from Adam. Miracle yun. Si Virgin Mary ay nagdalang tao sa pamagitan ng himala. Sabi ni Mary kay Angel Gabriel, paano ako magbubuntis? Idalaga pa ako. Lilim-limang ka ng Holy Spirit. Hanggang sa ikay magdalang tao at manganak. Miracle yun. At nung si Jesus ay ipinanganak na, taong-tao, at don't forget that He is still God, gumawa siya ng mga himala. Lahat ng ginawa ni Jesus through the power of the Holy Spirit, pansamantalang inalis niya yung kanyang kapangyarihan at pansamantalang hiniram niya ang power ng Holy Spirit. At sa Acts chapter 10, verse 38, sabi doon, si Jesus ay anointed by God, gumagawa ng kabutihan, nagpapalay sa mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit because God was with Him. Jesus was anointed by God,
doing good, healing all those who are sick, casting out demons, no? Doing miracles, no? Because God was with him. Sabi sa Acts 10:38. See, yung pagdating ni Jesus, puno na ng miracles. At nung kanyang sinend out ang kanyang ang first na sinend out ng disciples ay 70s, no? 70. Tuwan-tuwan, bumalik ang mga 70 disciples. Sabi, Lord, ang daming miracles. Even demons. Pag ginamit namin iyong pangalan, lumalaya sila. No? Tuwan-tuwa sila. Mga may sakit, gumagaling. Miracles din through those 70 disciples. Ano? At after na si Jesus ay namatay, nabuhay na umakit sa langit, ang ministry ni Jesus ibinigay niya sa kanyang pinagkatuwanan sa kanyang 12 apostles, no? At ang mga apostles ay gumawa ng mga tanda ng kababalaghan, no? Na sa Book of Acts. Then after the 12 apostles, wala na yung original apostles, still nagmamanifest pa rin ang mga miracles sa mundo, no? At lalo na sa mundo, no? Through the hands of the believers, through the hands of the children of God. Sa pamagitan natin, gumagawa ang Diyos ng himala. Sabi ng Panginoon, bago siya umakit sa langit, preach the gospel to all nations. No? At lalaki pang tandang ito ng mga kababalaghan sa mga sasampaltaya, sa mga disciples ko na sasampaltaya. In my name, they will cast out demons. They will lay hands on the sick and they will be healed. They will speak in new tongues, no? Lalakad sila sa supernatural, magsasalita ng ibang wika, papatong lang kamay sa may sakit, sila gagaling, magpapalay sila ng demonyo. Binili ni Jesus to preach the word of God at sasamahan sila ng signs, wonders, and miracles. Kaya remember this, mga kapatid, every time we share the word of God to others, expect a miracle. Sapagkat dala-dala ng salita ng Diyos ang mga himala ng Panginoon. Magkapartner po ang Word of God at ang miracles of God. The more you preach or share the Word of God, the more miracles will manifest, no? Doon sa sitwasyon. Magkapartner po yan. Kaya nga ang daming nahikayat ng mga unang apostles, mga alagad sa Book of Acts, marami sila nahikayat. Kasi accompanied with signs, wonders, and miracles, ang Word of God na kanilang dinideclare, na kanilang sinishare sa mga tao. Kaya hanggang ngayon, sa ulit panahon, sa ating kapanahunan, let's expect miracles na ito'y magaganap every time we preach, every time we share the Word of God. Pag anak ka ng Diyos, expect a miracle. Okay. So, tingnan nyo, sa miracle, merong God's part at man's part. Ano po? Ito na lang muna. Hindi ko alam kung kaloob na pa, magkaroon part 2, mahaba pa itong outline ko, pero puputulin natin kasi wala na tayong time. Ano po? Tingnan nyo, pag pinag-usapan miracles, may God's part and man's part. Kahit ang God's part ay to produce or to give us miracles, pero kung hindi mo gagamitin ang part mo, you will not receive miracles or never expect a miracle. Kung hindi mo gagampanan ang iyong bahagi. Anong bahagi ng tao? Ang bahagi ng Diyos, God's part is to bring us or to give us miracles. Yan ang siya magpo-produce ang miracles. Kung ano man miracles yun. Now, what is man's part? Ang man's part ay ito, simple lang. To use your faith. Yan ang hinahanap, in-expect ng Diyos para mag-produce siya ng miracle sa buhay mo o sa iyong sitwasyon. Apply your faith or use your faith. Yan ang man's part. To use our faith. Ang bahagi ng Diyos, siya magbe-bless, siya magpo-provide, siya magpo-produce a miracle. Ang bahagi natin, use our faith. Believe that God will answer you. Believe that God will give you miracles. May bahagi talaga tayo. Pag wala tayong pananampalataya, kagaya ba ng mga churches na cessationist, siya sabi ko kanina,
Hindi sila naniniwala sa miracles na nangyayari pa sa huling panahon ngayon sa church. Okay lang, so be it. So, don't expect a miracle. Pag kayo nangangailangan at nasa gipit na kalagayan, no, you never expect miracles. Bakit? Sabi nyo, tapos na, wala na. So, hindi kayo susuportahan ng Diyos ng miracles kasi kayo mismo hindi naniniwala. Okay? Pero kung kayo maniniwala, mananampalataya, immediately ang Diyos, He will create miracles from nothing to something. Kayang gumawa ng Diyos ng himala mula sa wala. Kaya pagkakalikha sa ating universe, galing yan sa wala, pero nalikha. Ganon din sa ating buhay. No? Ngayon, kailangan lang talaga manampalataya. Ito po ang sabi ng Panginoon. Luke chapter 1, verse 37. For nothing will be impossible with God. Sapagkat walang magiging imposible sa Diyos. No? Walang problema sa Diyos. With God, all things are possible. Ang problema nasa iyo. Kung hindi ka maniniwala, nothing will happen. So ano pa sabi ng Panginoon? Matthew 19, verse 26. Sabi dito, and looking at them, Jesus said to them, with people, this is impossible. But with God, all things are possible. Yung mga imposible na hindi mangyayari sa tao, sa Diyos mangyayari. May pangyayari sa Diyos. The things which is impossible with man is possible with God. Sabi dito, with people, this is impossible. But with God, all things are possible. Tayong tao kasi, limitado tayo eh. No? May mga bagay na hindi mangyayari. Kasi limited nga tayo. We are physical being. Spirit living in this physical body. Kaya consider we are physical body. Hindi kagaya ng Diyos. No? God is spirit. Hindi kagaya ng mga angels. Ordinary sa kanilang miracles kasi they are spirits. And they are living in the realm of the spirit. And remember, yung sinabi ko kanina, in the realm of the spirit, everything is possible. Lahat ng bagay posible. Okay. And the kingdom of God is in the realm of the spirit. At tayo, pwede rin tayong pumasok into the realm of the spirit. Para lahat ng gusto natin mangyari, ay mangyari because in the realm of the spirit, sa daigdig ng espiritu, lahat ng bagay ay pwedeng mangyari. Walang imposible sa realm of the spirit. And to enter into the realm of the spirit, we must use our faith. Yes. Ang pananampalataya ang kailangan gamitin natin upang tayo makapasok sa daigdig ng Diyos, sa daigdig ng espiritu, sa daigdig ng mga himala. The realm of God, the kingdom of God, is the realm of God, and the realm of God is the realm of the spirit. At pwede tayong makapasok sa loob ng kaharian ng Diyos kahit nasa lupa pa tayo. In the spirit, we can enter into the realm of the spirit through our spirit by using our faith. So, kapag ikay nanalangin at nanampalataya, pumapasok ka doon sa daigdig ng espiritu in the kingdom of God that all things can become possible when you use your faith. Okay? Ang faith natin ang nagko-connect sa mga miracles. Ang faith natin nagko-connect sa kaharian ng Diyos. Ang faith natin, pananampalataya natin, ang nagko-connect sa atin sa Diyos. Okay? So, ano pa sabi ng Panginoon? Kung sa tao ay limited, may mga bagay imposible, sa Diyos walang imposible. No? Kaya, maganda, sumama tayo sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon para all things can become possible. Ano pa sabi? Mark chapter 10 verse 27. Looking at them, Jesus said, with people it is impossible, but not with God. For all things are possible with God. Ito naman yung version ng Mark 10:27. No? Doon sa
compare sa Matthew 19 verse 26. Now, ano pa sabi? Sa Mark chapter 9 verse 23, sabi ni Jesus, if you can believe, all things are possible to him who believes. No? Sa another verse, sabi dito, but Jesus said to him, if you can, all things are possible for the one who believes. If you can, meaning, if you can believe. Kung ikay makapananampalataya, alam mo ba kung ikay makapananampalataya, lahat, hindi sinabing few things or some of those things, hindi siya gano'n. Sabi, all things can become possible to him who believes. Yan ang kapangyarihan pananampalataya. Lahat ng bagay pwedeng mangyari, no? Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, magagawa daw niya ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo. Okay. Sabi sa inyo, in the realm of the Spirit, walang limitasyon. No? Okay. Ngayon, tingnan nyo ha, paano mangyayari kung ang isang tao ay hindi nanampalataya? Kahit mo pa sabihin na ikaw ay Kristiyano, born again, pero kung merong area sa pananampalataya na hindi ka naniniwala, mangyayari yung hindi mo paniniwala. Kung ayaw mo maniwala na ang Diyos ay nagpapagaling, hindi mo mararanasan ang pagpapagaling. Kung ayaw mo maniwala na kayang pagalingin ng Diyos ang cancer, hindi mo maranasan ang miracle para sa cancer, to be healed. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay tapos na sa paggawa ng himala, so be it. Wala ka ma-expect sa Diyos na miracle. But, if you will not limit God, hindi mo lilimitahan ng Diyos, at ikay mananampalataya that the God whom we serve is the unlimited God, walang limitasyon. No? God, the God whom we serve is the God of miracles. Well, mga kapatid, you will experience God's miracles. Kasi hindi mo siya nilimitahan. Don't limit God, and God will not limit His miracles upon your life. Okay? Ngayon, ito, mayroong pangyayari, no? Merong pangyayari sa ministry ni Jesus sa isang lugar na hindi siya makagawa ng matitinding himala. Ang napagaling lang niya ay iilan at mga minor sickness and disease, yung mga grabing sakit. Hindi siya makapagpagaling, hindi magmanifest ng todo ang miracles doon sa isang lugar. Saan lugar yun? Doon sa lugar na kanyang kinalakihan, kinamulatan. Sa hometown ni Jesus, hindi siya makagawa ng matitinding himala. Bakit? Sapagkat ang mga tao doon ay bias sa kanya. Nakita siya nung siya ay bata pa, nakita siya na siya ay anak ni Jose, nakita siya na siya ay karpintero, tapos biglang miracle worker, baka gawa-gawa lang yan. Parang yan yung sinasabi ng mga cessationists sa mga himala na nagmamanifest sa ministry ni Benny Hinn, Kenneth Copeland at ng iba pa na kalokohan yan. Yan ay, ano yan, set up yan. Yung mga gumaling, kunwari, ay binayaran yan to testify na kunwari gumaling. Ang daming mga dirty minds, dirty thoughts, at speaking negative words against the works of the Holy Spirit. Gawain ng Holy Spirit, sasabihin mo, hindi totoo yan. Sasabihin mo, binayaran lang to testify, kunyari gumaling. Kasi nga, kaya yun ang laman ng isip mo, meron kang negative thoughts sa utak. Kasi yan ang ifinid sa iyo, pinakain sa iyo ng mga mentors mo, ang hindi maniwala sa miracles. Kaya pag may nagmanifest ng miracles, sasabihin mo ay gawa-gawa lang yan. No? Kaya kung ano yung paniniwala, may so be it. Don't expect any miracles. Kahit katiting na miracle, huwag ka mag-expect kasi walang mangyayaring miracle sa buhay mo. Kahit saan daanin ang buhay ng tao sa mundo,
Born again o hindi born again eh. Buhay himala eh. Kahit nung tayo ay maging tao, himala yan eh. Through the sperm and egg cell of our parents, naging tao tayo. No? Lahat yan, himala. So, pati yung paglaki natin physically, spiritually, lahat yan, himala. Okay. Ngayon, merong, yun nga, yung nangyaring na hindi makapagpagalis Jesus sa hometown niya. Ito sabi, dito sa Mark chapter 6, verse 4 hanggang 6. At dito po tayo magtatapos. Then Jesus told them, sinabi niya sa mga kababayan niya, the prophet is honored everywhere except in his own hometown. Ang mga propeta, talaga pinararangal niya, tinatanggap niya sa iba-ibang lugar, maliban sa kanyang kinamulatang bayan, sa kanyang hometown. Hindi tatanggapin ang propeta, bias, dahil hindi nila paniniwalaan. Bakit? Kasi nakita nila, doon lumaki. Tapos ano ngayon? Biglang propeta na. Kaya hindi sila maniwala. Nakita nila doon lumaki si Jesus. No? Nakita nila nagpupupukpok doon, karpintero, umaakyat sa mga bubong. Tapos biglang miracle worker. No? Kaya sabi dito ni Jesus, ang mga propeta talagang tinatanggap yan. Ino-honor yan. Nire-respeto yan sa ibang bayan, sa ibang lugar. But not in his hometown. Bias. Kaya sumunod na sabi dito, and because of their unbelief, dahil sa kanilang kawalang pananampalataya, see, he couldn't do any miracles. Abay, akala ko ba kay Jesus, akala ko ba kay Jesus all things are possible? Oh? Kasi he is God. Pero alam nyo, dito nilimitahan nila ang Diyos. Dito nilimitahan nila ang gawa ng Diyos. Dito nilimitahan nila si Jesus. Bakit? Bias sila. At hindi sila naniniwala. And because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Ano nagawa ni Jesus? May mga gumaling din naman. Only few sick people, mga minor sickness and disease, at kakaunti lang ang nagsigaling. Bakit? Bias sila kay Jesus. Because of their, Because of their unbelief. Dahil sa kanilang kawalang pananampalataya, hindi makakilos ang Diyos. No? The moment you reject miracles, the moment na kayo nagkaroon ng unbelief sa puso mo at sa isip mo, hinahadlangan mo ang Diyos sa paggawa ng miracle. Yes, nililimitahan mo, hinahadlangan mo ang Diyos. Sabi dito, and because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. And Jesus, He was amazed of their unbelief. Inulit niya naman. Nagulat ang Panginoon sa kanilang kawalang pananampalataya. Kita nyo, hindi siya makagawa ng himala doon. Hindi niya maipakita, hindi niya mabigyan ng miracles because of their unbelief. Same with those cessationist church. You will not receive any miracle from the Lord Jesus Christ because you're rejecting the miracles of God. You are rejecting the works of the Holy Spirit. Then, ito na lang ginawa ni Jesus because of their unbelief, umikot na lang si Jesus sa palipaligid ng village. Then Jesus went from village to village. Itong ginawa na teaching the people. No? Nagturo na lang siya, nagturo sa mga tao to build up their faith. Through the words of Jesus, mabibuild up ang faith natin. Through the word of God, mabibuild up ang faith natin. Okay? So, mga minamahal, hanggang dito na lang. No? At, I don't know po kung ay tulutan tayo pang magkaroon part 2. Pero,
Tingnan natin, no? I think sapat na siguro ito. Wala akong nare-receive the Holy Spirit na maglagay ng part 2. Sapat na ito muna sa atin. Para next sa Friday, meron another tayong topic. So, let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito na tinuruan mo kami minsan pa at dumating na ang oras na pasamantala kami maghiwa-hiwalay. Lord, ikaw ang Diyos na gagawa ng himala. Those who wants to receive miracle, give them your miracles, Lord. Pero ang kondisyon lang, merong man's part. And man's part is to act by faith, to use their faith. Marami po salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Marami po salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Heal those who are sick right now. Heal those who needs miracles right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At kapatid, kung ano man yung iyong hinihingi sa Diyos sa panalangin, believe with your heart. No? Believe with your heart and expect a miracle. Receive it right now. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen. So, mga kapatid, hanggang dito na lang at please share this video sa mga ibang kapatid, sa ibang mga tao. No? They really need to receive miracles. And through this word, mabus ang kanilang pananampalataya and let God produce miracles sa kanilang mga sitwasyon, sa kanilang buhay. And those who need healing could receive healing in the name of Jesus. So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga kapatid ay Diyos ng himala. And every time, don't forget, every time we share the gospel, expect a miracle. Expect a miracle. Yung mga tao na binahagyan natin sa salita ng Diyos, they will receive miracle. Ikaw na nagbahagi ng salita ng Diyos will also receive your miracle. So, God bless you all. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen and amen. God bless you all.